Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa pagdalaw ni PBBM sa Amerika. Hindi lang Amerika kundi pinaka-headquarters ng defense ng Amerika, ang Pentagon. 3 beses daw na dumalaw o inimbita o hindi natin alam kung si PBBM talagang sadyang pumunta o siya ay inimbitahan para sa isang pulong. Pero ang nakakapagtataka nito ay bakit sa Pentagon? Bakit doon sila nag-meeting sa Pentagon? Ang Pentagon kasi ay yan ang pinaka headquarters ng defense ng Amerika. Yan ang pinaka-depensa ng Amerika. Nandyan lahat ang personnel of defense ng Amerika. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng sa iyong araw ay mukhang malapit na nga ang sinasabi sa Biblia na end of the world. Narito ang video atin panoorin. Pilipinas, totoo ang Biblia. May nagbabadyang peligro. Bakit 3 beses nang pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Pentagon? Siya lang ang tanging presidente ng Pilipinas na nakagawa nito. Ang tanong, may nahihinog pang gyera. Pilipinas, humanda na sa babala ng banal na kasulatan. Ang Biblia, Mateo 24, ang palatandaan ng katapusan ng panahon. Makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. sina U.S. Secretary of State Marco Rubio at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon. Isang babala mula sa banal na kasulatan sa Mateo 24 ang sinabi ng ating Panginoon Hesus. Magkakaroon ng digmaan, balita ng digmaan, kaguluhan sa mga bansa. Ngunit bakit tila ito ay unti-unting nagkakatotoo? Bakit 3 beses nang bumibisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito mga kababayan, ang naaninag ko dyan, ang parang nakita ko dyan ay gawing pinakasentro ng Indo-Pacific Defense ang Pilipinas. Sa narinig ko ay dito gagawa ng pinakamalaking depensa ang Amerika. So ibig sabihin, palakasin ang mga military bases ng US dito sa Pilipinas, maglagay ng mas powerful na mga armas, mga missiles, mga interballistic missiles. At hindi lang yan, kundi yung mga depensa, itong mga interceptors missiles. Kasi ang Pilipinas nga ang pinaka-strategic, pinakamalapit sa China. Isang pindot lang ay naroon na ang missile. 5 minutes lang ay nandun na sa China. Kaya very strategic at walang ibang kaalyado ang Amerika na tested na allied kundi Pilipinas. World War II pa magkasama na, di ba? Back to back ang Amerika at Pinas na nakipaglaban sa Hapon. Ngayon naman ang Hapon ay back to back with Amerika, Pilipinas back to back with Amerika, pero Pilipinas talaga ang pinaka-close ally ng Amerika sa lahat. Kaya dito na tinudo. Sa palagay ko dito tutuduhin na ang paglagay ng depensa kasi nga malapit na 2027 lang Ayon sa nag-leak na mga documents, na mga classified na nag-leak, ay 2027 talaga mangyayari ang China Indo-Pacific War. So ibig sabihin dito mangyayari yan sa ating Pasipiko. Ang gera na yan, kaya paramihan ng barko, paramihan ng missiles, paramihan ng submarino, paramihan ng eroplano. Naku, sana hindi ito matutuloy. Kung yan ang gagawin ng China, sigurado naman talaga na matatalo ang China. Kaya, yan ang pagpipilian ng China. Itutuloy nila para sa kanilang katapusan o hindi at manatili silang negosyante. Alright, balik tayo sa video courtesy ng sa iyong araw. Pentagon, ang pinakasensitibong tanggapan ng militar sa buong mundo. Siya lamang ang gumawa nito sa kasaysayan ng lahat ng presidente ng Pilipinas. Siya ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na paulit-ulit na tumapak sa Pentagon. Ang una
ay noong Mayo 3, 2023. Pangalawa ay sa Abril 2024 at ngayon muli siyang bumalik ngayong Hulyo 2025. Hindi ba't nakapagtataka ano ba ang tunay na layunin sa likod ng lihim ng pagpupulong? Washington DC, 2:48 AM Manila Time. Dumating si Pangulong Marcos sa Estados Unidos upang personal na makipagkita kay President Donald Trump sa White House. Ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, tatalakayin ni Marcos at Trump ang seguridad at depensa, pagpapatibay ng Mutual Defense Treaty, kooperasyon sa West Philippine Sea. Ayan, so yan na nga. Kung nakita nyo, nandyan si Gibo Chudoro, ang ating Secretary of Defense kasama ni PBBM. Nandyan si Pig Hegseth, Secretary of Defense din ng Amerika, kaya pinag-usapan dyan ay depensa. Mga armas, kung anong ilalagay sa Pilipinas, maraming ilalagay at pupunuin ang lahat ng US bases ng makabagong mga armas. Yan ay yan sa Pilipinas, medyo strategic din at lalakas din ang ekonomiya ng mga lugar na meron yan kasi maraming trabahanting Pilipino ang kukunin diyan at hindi lang yan, magbabayad ng taxes, magbabayad ng renta ang Amerika sa ginagamit nila na malawak na lupain na ginawang US itong ginagawa at nagbabayad ang Amerika diyan sa mga lupain na malawak na ginagawang US bases katulad ng sa Subic, di ba, sa Olongapo. Noon nagbabayad ang Amerika niyan. Ang maganda diyan ay iiwanan dito sa atin ang mga armas na yan kasama ng mga missiles, tangke de gera, helicopters, eroplano. Iiwanan ang ilan yan dito kasi depensa nga eh. Kaya magiging isa na rin tayo sa advanced military, advanced armed forces in the Pacific, sa Pasipiko, sa Asia. Pero meron ding negative effect ang ganito, di ba? Paano naging merong negative effect na marami tayong US bases? Ang negatibong epekto niyan ay kapag nagkagera talaga ay bubombahin talaga ang mga lugar na merong US bases. Kung katulad sa Russia, di ba, kahit hindi military bases ng Ukraine binubomba, di ba, ng missiles. Kung ganun ang China, lagot ang Pilipinas. Kasi bara-bara na kahit saan lumilipad yung ballistic missiles. Kaya ito sa tingin ko ay hindi maghahanda ng ganito, hindi magpulong ng ganito ka maraming beses si PBBM at ang Pentagon kung walang emergency or walang minamadali. Kasi ang China, desperado na talaga eh. Ano bang nakain ng China? Sigurado namang talo sila. Hindi nila iniisip na ang Amerika lamang ang merong tinatawag na B-2 Spirit Bomber. Amerika lang ang meron yan. At Amerika pa rin ang merong pinakamaraming aircraft carrier. At Amerika pa rin ang pinakamaraming tested na 5th generation fighter jets. At meron pang 6th generation na lumabas. Amerika lang yon, dagdagan pa ng South Korea na napaka-advance ng military, nandyan pa ang Japan na ganun din, super advance ang gagamitan ng Hapon ngayon. So hindi talaga mananalo ang China. Iwan ko ba sa China? Bakit ganito ang pag-iisip nila? Magipagpatayan na dahil lamang sa West Philippine Sea. Kasi nariyan nga ang trilyones dolyares na future ng Pilipinas, yung mga makukuhang langis at reserve oils sa West Philippine Sea. Hindi lang yan pati yung mga nariyan sa seabeds, yung tinatawag na mga giant clamshells na mayroong giant pearls. Mahal din yan at milyon-milyon din ang presyo niyan.
Kaya ang West Philippine Sea ay parang land, ano yan, parang mine. Parang napakalaking mina ang West Philippine Sea. Kaya magipagpatayan ang China diyan. Pero siguradong talo naman sila, di ba? Ang Iran nga ay isa sa napakaraming nuclear at napakaraming missiles, pero nang bombahin ng Amerika ay biglang tahimik. So ganun din ang mangyayari sa China. Kapag nakatikim yan sa Amerika, ay biglang titigil yan. At kawawa yung mga inchik na yan. Okay, so balik tayo sa ating kaibigang sa iyong araw para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balitang ito ng pagdalaw ni PBBM 3 beses sa Pentagon. At pagpapalakas ng ugnayang militar sa mga bansang kalyado ng Amerika. Ang tanong, ano itong Pentagon meeting? Ano ang tatalakayin? Makikipagpulong din daw si Marcos sa Defense Secretary Pete Hegseth, ang Secretary of State Marco Rubio sa Pentagon. Oo, you heard it right, Pentagon. Sabi ni Romualdez, tatalakay nila kung paano pa mapapatatag ang alyansa ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ang tanong, may nahihinog bang gera? Bakit tila may pagbabadya? Ang kasaysayan ay tila inuulit at ang mga palatandaan ng Biblia ay lumilitaw isa-isa. Tama. Kasi ayon sa kasabihan, di ba, na history will be repeated or history will repeat itself. So kung merong World War I, bakit merong World War II? At kung merong World War II, ay bakit merong parating na World War III? Talagang ano yan, inevitable yan. Talagang mangyayari yan dahil nga history will be repeated. Kung merong part 1, meron talagang part 2 yan. At ayon sa ating narinig nga na nag-leak na mga documents tungkol sa top secret ng plano ng giyera, ay 2027 daw talaga, hindi na makatiis ang China, ay itesting na nila yung kanilang mga bagong panggera kung pwede ba 2027. Pero ang hindi tinitingnan ng China ay handang-handa na ang Amerika. At hindi lang sa Amerika handa ang Amerika, lumabas na sa kanyang teritoryo, kaya nga narito na ang US bases na pinakamarami ng Amerika sa Pilipinas. Dati meron tayong Siam eh. Ngayon ay nadagdagan yata, sikreto lang ang pag-construct ng mga bases na yan. Nandiyan daw sa mga isla na malayo sa Kabiasnan. Sa mga pulo-pulo na pwedeng malapagan ng eroplano, nandiyan gumagawa ang US ngayon ng kanilang US bases din na pangontra sa China. Naku mga kababayan, no? Sayang tong mga pinagpaguran natin na trabaho. Sayang yung naiimpok natin sa bangko. Kapag nagkagera, wala na eh. Yung naiimpok nyo, hindi yun ma-withdraw. Kasi magsara ang bangko. Ibabaon yan ng mga taga-bangko. Ibabaon yung vault na yan, yung mga pera, yung mga ginto na meron dyan sa safe vault, ay ibabaon yan at makapag-treasurant na tayo after the World War II. World War III pala. Grabe, no? Kasi after World War II, ang dami-daming binaon ng mga kayamanan, di ba? So ganun din yan mangyayari sa World War III. Ang mga mayayaman ay magsipagbaon ng kanilang mga yaman sa lupa. Kasi nga saan mo itatago kapag nagkagera, di ba? Grabe talaga to. Parang kinukutuban ako habang tinatalakay natin to, ay may kutub ako na baka mangyari nga ito. Dahil sa bakit ganito ka emergency ang meeting, pabalik-balik si PBBM. At ang nandyan ay mga Defense Secretary. Defense Secretary ng Amerika, Pete Hegseth. Defense Secretary ng Pilipinas, Gibo Teodoro. Bakit nandyan? So ibig sabihin talagang depensa ito. Talagang gera. World War III. Sana hindi mangyari. Alright, so ako'y magpaalam na. Pag-i-comment sa inyong mga narinig, mga ka-Golden Boy, kung anong narinig nyo tungkol dito, kung bakit ganito na lamang ang madalas na meeting ng Pentagon at ni PBBM.
At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong para sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat. God bless Philippines!